Sinikap ko na maging magana sa pagkain kaharap si Daddy. Nasa magkabilang ibayo niya kami samantalang siya ay nasa master's chair. Wala naman siyang binanggit na kung ano sa amin ni Alessandria nang magkasunod kaming bumaba para makisalo sa kanya sa hapunan. Doble pa naman ang kaba ko sa aking dibdib kanina dahil akala ko mag-uusisa siya dahil hindi niya nakita si Alessandria sa kwarto nila, ngunit naisip ko, baka hindi pa siya umaakyat sa taas kaya hindi niya nakita na wala sa kwarto ang kanyang asawa. Iyon pa rin kasi ang suot niyang damit at mukhang hindi pa nga siya umakyat kaya nakahinga ako ng maluwag. Maging si Alessandria siguro ay nakahinga din ng maluwag. Nakita ko kasing relax na ang kanyang reaksyon samantalang kanina ay para siyang naiihi na ewan dahil sa kaba. Tahimik lang ako sa pagkain habang nag-uusap sila ni Alessandria. Wala namang interesante sa mga pinag-uusapan nila. Tinatanong lang ni Daddy kay Alessandria kung kumusta na ang mga magulang niya na dinalaw niya ng nakaraan. Ako kasi ang kasama niya dahil may importanteng lakad si Daddy that time kaya sa akin siya nakiusap kung pwede ko bang samahan ang asawa niya. Siyempre umuo agad ako, gusto ko rin naman makilala ang mga magulang ni Alessandria at makita kung mabuti ba silang mga tao gaya niya. Ang init ng pagtanggap sa akin ng mga matanda. Pakiramdam ko ako ang asawa ni Alessandria kung pakisamahan nila ako at asikasuhin. Hindi man lang. Kasi nila binanggit ang pangalan ni Daddy na labis kong ipinagtataka. Hindi man lang nila ito kinumusta kay Alessandria at hindi man lang sila nag-usisa kung bakit hindi ito ang kasama niya. Mukhang hindi naman ito pansin ni Alessandria dahil siguro sa pagkasabik na makita ang kanyang mga magulang. Hindi naman kami nagtagal doon dahil nagbigay lang siya ng allowance sa mga ito. Narinig ko na galing iyon sa sweldo na naipon niya noong nagtatrabaho pa siya sa office ni Daddy. Maliit lang na halaga yon at plano ko sana nadagdagan dahil narinig ko na kailangan nila ng pataba sa tanim nilang palay ngunit. Naisip ko huwag na lang. Nagpadala na lang ako ng mga abono at iba pang kailangan nila para sa mga tanim na palay. Nagdagdag din ako ng mga groceries, bigas, mga gamot at mga iba pa nilang kailangan para masecure sila sa kanilang pangangailangan. Ewan ko kung bakit ang gaan ng loob ko sa kanila. Siguro dahil mga magulang sila ng babaeng mahal ko. Kailan mo pala balak magpa-check up sa doktor, sweetheart? Narinig kong tanong ni Daddy kay Alessandria. Kaagad ko silang nilingon dahil naging interesado ako sa paksang kanilang binuksan. Anak ko ang pinag-uusapan dito kaya dapat kong marinig ang mga plano ni Daddy para sa bata sa sinapupunan ni Alessandria. Iikaw kung kailan ka available ani naman ni Alessandria na medyo nautal pa. Kaagad na nilingon niya ako ngunit hindi ko siya binigyan ng pansin. Nababad trip na naman ako. Dapat ako ang nagtatanong ng ganito sa kanya. Pero ano nang magagawa ko? Manahimik, ito ang mas mabuti kong gawin at umakto ng maayos kahit nadudurog ang puso ko. Si Alessandria ang mas higit na nahihirapan sa sitwasyon namin, kaya dapat ako ang unang umuunawa sa sitwasyon naming dalawa. Sabi ko nga, ako ang pumilit sa kanya na makipagrelasyon sa akin, kaya dapat ako palagi ang nag-a-adjust. Ikaw, Azul? May available ka ba na oras? Muntik ko nang mabitiwan ang hawak kong tinidor dahil sa gulat ko sa tanong niya. Bakit ako ang tinatanong niya? Hindi na naman ba siya available na samahan ang asawa niya? Ho! Nag-angat ako ng tingin kay Daddy habang puno ng pagtataka ang aking mukha. Kaagad na nagdiwang ang aking kalooban. Ibig sabihin, ako na naman ang kasama ni Alessandria para samahan siya sa first check-up ng anak namin. Bigla tuloy gumaan ang pakiramdam ko. Feeling ko nasa cloud 9 ako at inaawitan ako ng mga anghel dahil sa sayang nararamdaman ko. Samahan mo si Alessandria na magpa-check up bukas. Wala ka namang importanteng gagawin bukas. Di ba? Full ang schedule ko hanggang next week kaya hindi ko siya masasamahan, kaswa na sabi ni Daddy. Sa akin. Sinulyapan niya ako saglit bago niya nilingon si Alessandria na nakanganga. Aayos lang po sa akin, Daddy. Ewan ko lang po kay Tita Alessandria, nauutal kong sabi. Masayang-masaya kasi ako at hindi ko maitago ito sa ekspresyon ng mukha ko. Ako ang kasama ni Alessandria bukas para sa check-up ng anak namin. Hindi pa man dumarating ang bukas ay excited na akong malaman kung ilang buwan na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sweetheart, okay lang ba kung ang Asi Azul ang sumama sa iyo sa ospital para sa check-up ng baby? Tanong ni Daddy kay Alessandria na umayos na ng upo habang nakatingin sa ama ko. Aayos lang naman, Azrael. Basta hindi ako nakakaistorbo kay Blue. Hindi yan, di ba, Azul?
Tumango lang ako kay Daddy bilang tugon. Mukhang masaya nga si Azul na samahan ka kaya alam kong hindi ka nakakaistorbo sa kanya. Sa kakapatid niya yang nasa tiyan mo kaya dapat lang nasamahan ka niya. Nalaglag ang mga balikat ko sa aking narinig. Lahat ng kasiyahan na nadarama ko kanina ay biglang naglaho nang sabihin ito ni Daddy. Kapatid ko. What the hell? Pasensya ka na, sweetheart, bawi ako next month. Ngumiti lang si Alessandria kay Daddy at pailalim na tumingin sa akin at mumiti. Mukhang natuwa siya sa desisyon ni Daddy. Natuwa rin ako syempre dahil ako ang sasama sa first check-up ng anak namin. Excited na ako kung ano ang gender ng bata. Sana naman pwede nang malaman ang gender kahit maliit pa ang tiyan niya. Doon kami kay Justin magpapa-check up bukas. High-tech na ang mga kagamitan nila roon kaya siguradong malalaman. Kung nabukas kung babae o lalaki ba ang anak namin ni Alessandria. Next week pala pupunta tayo ng Palawan, sweetheart. Tutuparin ko ang pangako ko sa iyo nang. Nakaraan, ani ni Daddy kay Alessandria na nagpaangat ng tingin ko sa kanila. Pupunta sila ng Palawan. For what? Mamamasyal. Honeymoon? Shot. Hindi pwede. Wala ako roon para bantayan ang mga galaw nila. Doon ba gagalawin ni Daddy si Alessandria? Talaga ba, Azrael? Wika ni Alessandria sa masayang boses. Lihim akong sumimangot sa reaksyon niya. Ano ba ang pinag-usapan nila at tila tuwang-tuwa siya? Ano ang gagawin nila roon? Bakasyon ba o honeymoon? Yes, sweetheart. Since hindi tayo nakapag-honeymoon, plano ko na roon tayo manatili ng ilang araw para sa honeymoon natin, nakatawang sabi ni Daddy. Sumulya pa siya sa akin at kumindat. Napanganga si Alessandria at hindi alam ang sasabihin habang ako naman ay nagtagis ang mga bagang at kumuyom ang kamao. Pak no. Gusto kong isigaw sa harapan nilang dalawa, ngunit nagawa ko pa ring pigilan ang aking sarili kahit gustong-gusto ko nang isigaw ito sa kanila. Ano sa tingin mo, Azul? Magiging kambal ba ang kapatid mo pag uwi namin dito sa La Union? Tumatawang sabi ni Daddy. Kitang-kita ko ang saya sa mukha niya kaya hindi ko siya magawang saktan. Siguro po, Dad. Nasabi ko ito ng mahinahon kahit na nanginginig na ako sa galit. Sana nga dahil ayaw ko nang magbuntis ulit si Alessandria. Mas okay kapag kambal dahil isahang pagbubuntis lang. Kambal po yan, I'm sure, wika ko habang wala sa sarili. Sana nga matutuwa ako kung kambal. Aalagaan ko sila ng mabuti at bubusugin ng pagmamahal. Napatingin ako kay Daddy nang maramdaman ko sa boses niya ang kalungkutan. Bakit parang ang lungkot niya? Bakit parang hindi siya masaya? Wala na naman ako sa mood nang umakyat na ako sa kwarto ko para matulog. Samantalang sina Daddy at Alessandria ay naiwan pa sa hapag habang nag-uusap. Exit na agad ako nang matapos na akong kumain. Hindi ko na kasi matagalan ang pag-uusap nila lalo na at nagpaplano sila kung ano ang gagawin nila at ano ang mga lugar na pupuntahan nila sa Palawan. Nakakainggit naman. Wala ba silang balak isam na ako? Hindi naman ako manggugulo sa kanila, babantayan ko lang naman sila kung may ginagawa ba. Silang kababalaghan. Pero naisip ko naman na hindi ko naman ito pwedeng gawin kahit isama pa nila ako. Saka moment nila itong mag-asawa, upo na lang muna ako sa isang sulok at maglalasing. Hihintayin ang kanilang pagbabalik habang nasasaktan ang puso ko. Pahiga na ako sa kama ko nang makarinig ako ng mahinang katok sa aking pinto. Napatingin ako sa alarm clock at sinipat kung anong oras na. 10:00 pa lang naman, bakit kumakatok na si Alessandria sa pinto ko? Tulog na kaya si Daddy kaya pinuntahan na niya ako rito sa kwarto ko. Blue. Sorry kanina ni. Kaagad na bungad na salita sa akin ni Alessandria nang buksan ko ang pintuan. Sinalubong niya ako ng mainit na yakap at dinikit niya ang mukha niya sa aking dibdib. Bakit ka ba nagsusorry? Hindi ako nagagalit kung pupunta man kayo ng Palawan. Wala akong karapatan, Alessandria, na pigilan kayo kung iyon ang gusto ng Daddy ko. Pero ayaw ko naman pumunta roon kung alam mo lang. Wala tayong magagawa para riyan, babe. Magdududa si Daddy kapag tumanggi ka sa nais niya. Mukhang may usapan na kayo ni Daddy na magtungo roon. Nang siya pumunta siya ng Singapore. Shot. Ang tagal na pala ng usapan nila. Hindi ko pa noon nakukuha ang loob ni Alessandria, kaya alam kong excited siya nang magplano sila ni Daddy na tutungo ng Palawan. Magtataka si Daddy kung bigla
Siyang uurong sa plano nila kaya dapat lang na sumama siya. Sumama ka kay Daddy, ituloy niyo ang honeymoon niyo. Susunod ako roon at hahanap ng tiyempo para makasama ka. Talaga, Blue? Yes, baby. Papayag ba ako na malamangan ni Daddy? Good evening. Ako nga ang kasama ni Alessandria na magpapa-check up ngayong araw. Tinawagan ko na kagabi si Justin at sinabi niyang may mairekomenda nga siyang magaling na OB-GYN roon sa ospital nila. Sinabi niya na pumunta lang ako ngayong araw at sasamahan niya ako sa nirerekomenda niyang doktor. Mga 9:00 ang dating ng doktor at nagpareserba na si Justin ng numero namin para mauna sa pila. Naligo ako ng mabilisan nang makita kong 7:00 na media na ang oras sa wristwatch ko. Maaaring nasa baba na sina Daddy at Alessandria at kumakain na ng almusal. 8:30 ang pasok ni Daddy sa office. At ako naman ay mga 11:00 pamamaya ang pasok ko dahil wala naman akong important na gagawin ngayong umaga. Tinawagan ko na ang assistant ko na kapag may importanteng sasabihin ay tawagan lang ako. Nadatnan ko na nga sina Daddy na nagkakape at si Alessandria naman ay kumakain sa hapagkainan. Nag-uusat sila nang makita ko at tumigil lang ito nang batiin ako ni Daddy. Good morning, Azul. Saluhan mo na rito si Alessandria, aya ni Daddy. Good morning din po, Daddy. Bakit? Kayo po ba? Tapos na po ba kayong kumain? Tanong ko habang naglalakad patungo sa pwesto ko. Kanina pa ako tapos kumain. Mauuna na ako sa office at ingat na lang kayo sa pagpunta ninyo ng ospital mamaya. Balitaan na lang ninyo ako pag uwi ko. Tumayo na si Daddy sa kanyang inuupuan pagkatapos nitong mahigop ang kanyang kape. Okay, Dad. Ingat po sa pagpasok sa trabaho. Tumayo rin si Alessandria. Sumunod siya kay Daddy palabas ng komedor pero bago yon ay binigyan niya muna ako ng isang sulyap na tila nagsasabi na wait for me, I'll be right back. Tumango lang ako at saka umupo na ako sa pwesto ko at nagsimula na ring kumain. Hinintay ko si Alessandria na halos kalahating oras na ay hindi pa bumabalik. Nakipaglaplapan pa kaya yon kay Daddy kaya ang tagal niyang bumalik. Pinilig ko ang aking ulo para alisin ang ganitong imahe sa utak ko. Napaparanoid na naman ako at kung ano-ano ang aking naiisip. Nagiging advance na naman ako mag-isip kahit sinabi naman na ni Alessandria sa akin na kahit yakap lang ay hindi ginagawa ni Daddy sa kanya. Nagdadalawang isip-isip naman ako na maniwala dahil ang hirap maniwala. Kita ko naman kung gaano kalambing at kaalaga si Daddy sa kanya, kaya mahirap paniwalaan na kahit yakap at halik ay hindi nila ginagawa ng dalawa. Ano yon, nagsisinungaling lang ba siya sa akin para hindi ako magselos? Blue. Kaagad na nilingon ko si Alessandria na hindi ko na malaya na narito na pala sa aking tabi. Lanan. Yes, baby. Ngumiti ako sa kanya at tinapik ang silya na nasa aking tabi. Lumingon muna siya sa paligid bago umupo sa tabi ko. Sa tingin mo, hindi pa kaya nakakahalata sa relasyon natin ang Daddy mo? Wika niya sa nag-aalala na tono. I don't know. Well, may napapansin ka ba? Medyo kinakabahan na sabi ko. Kung may napansin na si Daddy na kakaiba sa amin ni Alessandria, dapat na muna akong maglilo sa paglapit sa kanya. Malaking gulo kapag nahuli niya kami na may ginagawang kabalbalan. Wala naman. Pero alam mo kapag minsan, pakiramdam ko may alam siya pero hindi lang siya nagsasalita, ani ni Alessandria na hindi mapakali. Don't think like that, babe. Wala naman siguro. Kung mayroon man, kaagad naman niya tayong kukumprontahin. Hindi mahilig manahimik si Daddy. Sa isang tabi. Prangka siyang tao at alam kong hindi niya matitiis na hindi malaman ang totoo. Tingin mo? Sigurado ka ba riyan? Naniniguradong ani ni Alessandria. Tila nakahina siya ng maluwag sa sinabi ko. Of course. Ipanatag mo ang kalooban mo, huwag kang mag-isip ng ganyan, okay? Natatakot lang ako, Blue. Hindi ko pa nakita kung paano magalit si Azrael, kaya kinakabahan ako kapag nabuko niya tayong dalawa. Inakbayan ko si Alessandria at inilapit sa aking katawan. Kung mabuko man niya tayo, I am here to protect you from his anger. Ako ang sasalo ng lahat dahil ako ang punot dulo ng lahat ng ito, Alessandria. Sasamahan kita, Blue. Hindi pwedeng ikaw lang ang sumalo ng lahat ng galit niya. Lanan. You're so sweet, babe. I love you. I love you too. Napangiti ako sa sinagot ni Alessandria. Akala ko iiwan niya ako sa ere kapag nagkabukuhan na.
Mukhang naagaw ko na nga siya kay Daddy, sana mabura ko na sa puso niya ang pagmamahal na nadarama niya para kay Daddy. Gusto kong suluhin ang pagmamahal niya kahit alam kong hindi ito dapat. Ngunit naisip ko, napakasama ko namang anak kung magagawa ko ngang burahin siya sa puso ni Alessandria. Pagkatapos namin magpatunaw ng kinain ay nagbiyahe na kami patungo sa ospital ni na Justin. Kaagad kong nakita si Justin sa may entrance ng kanilang ospital. Nakumustahan muna kami saglit. Bago niya kami iginya patungo sa obgyn na nirerekomenda niya. Mahusay si Comrade Draco, Blue. Siya ang obgyn ni Farah, sabi ni Justin habang naglalakad kami patungo sa tanggapan ng sinasabi niyang Mabuti naman kung ganun nga, Justin. Gusto ko lang maging safe ang baby namin ni Alessandria, kaya gusto ko, iyong mapagkakatibwalaan ng doktor ang mag-alaga sa kanya at sa baby, tuwang-tuwa na sabi ko naman habang nakaakbay ako kay Alessandria. Don't worry about it, Blue. Your woman and baby are safe with us, pagbibigay ni Justin ng assurance sa akin. Ngumiti pa siya kay Alessandria na kaagad na tumungo ang ulo dahil siguro sa hiya. Nagtaka siguro siya kung bakit alam ng kaibigan ko ang tungkol sa amin. Well, hindi ko ito pwedeng itago sa kanila dahil open kami sa lahat ng aming problema. Problema ng isa, problema ng lahat. Ganyan ang barkada na mayroon ako kaya naman nagpapasalamat. Ako na may ganito akong mga kaibigan. Thank you, Pear. Thank you for recommending your best doctor to us. No worries, Blue. Hindi na kami pinagpila pa ni Justin sa labas ng tanggapan ng doktor. Kaagad na kaming pumasok sa loob at pinakilala niya sa akin ang doktor. Nang makita niyang okay na kami ay saka siya nagpaalam na aalis na at magra-rounds pa siya sa kanyang mga pasyente. Are you ready, Inre Olivers? Anang doktor habang nakangiti sa amin. Yes, Dra, sabay na sabi namin ni Alessandria. Magkahawak kami ng kamay habang kaharap ang doktora. Hindi ko na siguro kailangang ipakilala ang sarili ko sa inyo dahil malamang sinabi na ni Air Justin. Yes, Dra. Okay, then. Let's proceed for the checkup. Sumunod kami sa doktora na pumasok sa isang silid. Nakita ko ang iba't ibang aparato na naroon na mukhang ginagamit sa ultrasound. Shot. This is it, malalaman na namin ang gender ng baby namin. Please, lay on the bed, Inre Olivers, utos ng doktor kay Alessandria. Kaagad namang tumalima si Alessandria at nahiga nga sa kama. Ako naman ay kaagad na lumapit sa kanya at ginagap ang isa niyang palad. Base sa sinabi mo, Inre Olivares, kinuwenta ko kung ilang buwan na ang baby sa tummy mo. You're 2 months pregnant pero para makasiguro tayo, gagamitan kita ng ultrasound para makita natin kung gaano nakalaki ang baby ninyo at kung tama nga ba ang computation ko ng buwan, anang doktora habang naglalagay ng gloves sa kanyang mga kamay. 2 months, ibig sabihin 7 buwan pa ang hihintayin ko para masilayan ang baby. Nagagalak ako. Dahil sa aking naisip pero nalungkot ako nang maalala kong hindi ako ang kikilalaning ama ng sarili kong anak dahil akala talaga ni Daddy kanya ang dinadala ni Alessandria. Pakitaas ang blouse mo, Inre Olivares, anang doktora habang may hawak na pampahid sa tiyan ni Alessandria. Ako na ang nagtaas ng damit ni Alessandria. Kaagad na tumambad sa aking paninigin ang tiyan niya na hindi mo akalain na may bata na sa loob ipinahid ng doktor ang tila gel cream na hawak niya sa tiyan ni Alessandria. Pagkatapos ay pinaon niya sa kanyang assistant ang aparato na gagamitin para malaman kung ano ang gender ng baby namin. Kasabay ng pag-andar ng aparato ay ang pag-switch din nila sa isang monitor na nakaharap sa amin. Tumingin lang kayo sa monitor, diyan niyo makikita kung ano na ang itsura ng baby sa loob ng tiyan mo, Mrs. Anang doktora habang hawak ang isang mahabang aparato na ewan kung saan niya gagamitin. Nakita kong itinapat niya ito sa puso ni Alessandria. Pagkatapos ay lumingon siya sa aparato na nasa gilid niya at binasa ang mga datos na naroon. Umiti ang doktora sa amin. Na-excite naman kami ni Alessandria pareho dahil mukhang good news ang sasabihin ng doktor. Congratulations to both of you. 2 months. Preggy na si Mrs. Pagbabalita ng doktor habang maluwag ang ngiti. Talaga, doktora? Yes, Inre Olivers. Tama ang kwenta ko kanina. Wow! Good news! Hindi lang yan, Inre Olivers. Anang doktora. Habang malawak pa rin ang ngiti sa labi. Tumingin kayo sa monitor at masusurpresa kayo sa makikita ninyo.
Sinunod namin ang sinabi ng doktor. Sabay kaming lumingon ni Alessandria sa monitor at halos malaglag ang pangako sa gulat nang makita ang nasa monitor. Hindi ako makapaniwala na hindi lang isang fetus ang makikita roon, dalawa iyon at labis akong nagalak sa aking nakita. Naiiyak na niyakap ko si Alessandria na hindi ko namalayan na umiiyak na rin pala. Congratulations to both of you again. Kambal ang anak ninyo. Ama mo o kami ng mga anak mo. Blue, walang pagsidlan ng galak ang puso ko dahil sa nalaman naming kambal ang anak namin ni Alessandria. Ang saya-saya ko. Gusto kong sumigaw sa tuwa at maglulundag ngunit nagpipigil lang ako ng aking sarili dahil nakakahiya kay doktora. Nahihiya na nga ako dahil nag-iyakan kami ni Alessandria rito sa tanggapan niya habang nakatingin kami sa mga tetos na nasa screen. These are tears of joy. Hindi ako iyaking tao pero kapag may kinalaman kay Alessandria ay umiiyak ako ng walang alinlangan. Lalo na ngayon na nalaman naming kambal ang aming anak. Ang Dara naman, isa lang ang hiniling ko ngunit doble ang ibinigay niya sa akin. Dapat itong i-celebrate. Magiging daddy na ako at gusto kong ipagsigawan ito sa mundo. Pero paano? Nawala ang saya na aking nadarama nang maalala ko si daddy. Bakit ko nakalimutan ang tungkol kay daddy? Siya ang asawa at ang alam niya na kanya ang batang dinadala ni Alessandria. Nawalan ako ng sigla sa aking naisip. Kahit anong pilit kong maging masaya, kaagad naman itong napapawi kapag sumisingit sa isip ko ang aking ama. Nakokonsensya ako and at the same nasasaktan ako para sa aking sarili. I entered into a complicated relationship. Wala akong karapatan na mag-demand at magreklamo sa kapalaran ko dahil ginusto ko to. I choose to have a relationship with her kahit kabit lang ako. Nagpunas ako ng aking luha nang patayin na ng assistant ni Draco ang monitor. Kaagad nitong ibinigay sa amin ang printed result ng ultrasound ni Alessandria na kaagad naman namin tiningnan. Twins na. Okay, that's all for Todd A. Congratulations again. Pumapalakpak na ani ng doktora habang malawak ang ngiti sa labi. Leon na yon? Hindi man lamang namin nalaman ang gender ng babies namin. Ngumiti lang kami ni Alessandria habang naghihintay sa sasabihin pa ng doktora. Ilrea Olivares, pwede ka nang bumangon. Next. Mont, bumalik kayo rito para malaman na natin ang gender ng mga anak niyo ni El Olivares, anang doktora habang nagsusulat ito ng prescription sa table niya. Sige, doktora. Tatandaan ko yan, sagot naman ni Alessandria. Tinulungan ko siya na bumangon sa higaan at pagkatapos ay sinenyasan kami ng doktora na maupo sa mga silya na nasa harapan ng kanyang table. Sa ngayon kasi, hindi pa matukoy ng malinaw ng aparato kung ano ang gender nila dahil malabo pa. Mas maganda kung sa 3rd month of pregnancy ni Elrea Olivares kayo bumalik para mas malinaw na makikita kung ano ang gender ng mga anak ninyo, ani. Panang doktora na tumingin naman sa akin. Mukhang nabasa yata niya ang nasa aking isip. I see. Mas mabuti nga para hindi naman kami umaasa sa resulta na malalaman namin ngayon. Paano kung nagkamali? Di nga kami. Tahimik kami ni Alessandria habang pabalik na kami ng mansion. Walang nais magbukas ng usapan at alam kong pareho kami ng iniisip sa mga oras na ito. Alam kong walang pagsidlan din ang kanyang saya nang malaman namin na kambal ang aming anak. Kanina. Ngunit alam kong nalungkot siya pagkatapos nang maisip niyang hindi kami pwedeng magsaya ng ganito dahil naghihintay si Daddy na malaman ang resulta ng kanyang check-up. Bluey. Narinig kong tawag niya sa aking pangalan. Akala ko buong biyahe na lang siya. Mananahimik at matutulala sa labas ng bintana. Ano yon, babe? Masuyo kong tanong. Saglit. Akong sumulyap sa kanya at pagkatapos ay muli kong itinuon ang aking pansin sa kalsada. She is sad. Tama ako, hindi dapat kami magsaya kung alam naming may taong labis na masasaktan. Sabihin na kaya natin sa daddy mo ang relasyon natin, walang ligoy niyang turan na labis kong ikinagulat. Maang na napatingin ako kay Alessandria dahil sa sinabi niya. Kaagad kong itinabi ang sasakyan sa gilid ng kalsada dahil sa gulat ko sa kanyang sinabi. I never thought that someday sasabihin niya sa akin to. I thought she loves my father so much. But it turned out na mukhang naagaw ko na ang buong pusero niya. I felt overwhelmed. Napakasaya ko na malaman mismo ito sa kanyang bibig. Pero gusto ko rin ba ang desisyon niyang ito? Paano ang asawa niya?
Kakayanin mo ba nasaktan ang daddy ko, babe? Ako, parang hindi ko kaya, nahihirapang sabi ko. Iniisip ko pa lang ang magiging reaksyon niya ay nasasaktan na ako. Trinaydor ko siya. Iniputan siya sa ulo ng asawa niya because of my selfishness. Ayaw kong makita si daddy na nasasaktan dahil sa akin. Ngayon na nga lang siya sumaya, inagaw ko pa ang taong nagpapasaya sa kanya. Hindi na ako masaya sa kanya, Blue. Hindi ko na rin maramdaman na mahalaga ako sa kanya. Dati ang sweet-sweet niya sa akin, pero nang bumalik siya galing Singapore, ang daming nagbago sa kanya. Hindi ako nakaimik sa sinabi ni Alessandria, ano ba ang sasabihin ko? Sabihin ko na intindihin niya si daddy. Pero di ba gusto kong magkalabuan sila dahil ito ang gusto kong mangyari? Ang masolo ang pagmamahal niya at agawin siya sa daddy ko. Bakit ko siya ipupush na gumawa siya ng hakbang para magkaayos sila? Sabihin na natin sa kanya ang tungkol sa atin. Nararamdaman ko rin naman kasi na may alam na siya sa relasyon natin. Paano? Ako naman ang naipit sa sitwasyon namin ngayon. Paano kung mali ka ng akala, babe? Parang hindi ko kasi kayang magsabi kay daddy sa sitwasyon natin ngayon, masakit sa akin na makita siyang masaktan kapag sinabi natin na may relasyon tayo at akin lang talaga ang mga batang nasa sinapupunan mo. Nakita kong nanlumo si Alessandria sa sinabi ko. Gusto ko siyang aluin agad ngunit litong-lito rin ang isip ko ngayon. Hiniling ko tong mangyari pero hindi sa ganitong sitwasyon, lalo na at excited malaman ni daddy ang gender ng mga anak ni Alessandria. Magagawa ko bang sabihin sa kanya ang lahat ng tungkol sa amin ni Alessandria, habang sabik din siya na malaman ang tungkol sa anak na akala niya ay pag-aari niya? Paano naman ako, Blue? Gusto ko nang magsabi sa kanya. Hindi na rin kaya ng konsensya ko na manatili. Sa kasal naming dalawa. Ikaw na ang mahal ko at hindi ko na kaya pang magkunwari na mahal ko pa ang ama mo. Napahagulgol si Alessandria, ako naman ay tulala lang na nakatingin sa kanya habang hirap na hirap ang damdamin ko. Pakiramdam ko nasa gitna ako ng mga nag-umpugang bato. Alam ko na ngayon ang nararamdaman ni Alessandria noong di pa siya nahuhulog ng tuluyan sa akin. Ramdam ko ang hirap ng kalooban ko kung ano ang desisyon na dapat kong gawin. Kung sasabihin namin kay daddy ang relasyon namin, maaaring itakwil niya akong anak at baka mapatay pa niya ako kapag sinabi naming ang ama ng mga bata sa sinapupunan ni Alessandria. Kapag hindi naman namin inaamin sa kanya ang relasyon namin ni Alessandria, iisipin ni Alessandria na hindi ko siya ganoon kamahal dahil wala akong lakas ng loob na magsabi sa ama ko ng aming relasyon. Pak! I can't think straight. Pareho silang mahalaga sa akin, pareho ko silang mahal. Pero kailangan kong magdesisyon. Ano nang pipiliin ko? Itakwil ako ng ama ko o iwan ako ni Alessandria at manatiling asawa ng ama ko kasama ang mga anak ko? Baby, we're right to understand our situation. Hindi ka na ba masaya sa ganitong relasyon natin? Magkakagulo kapag sinunod ko ang gusto mo, masuyo kong sabi. Gusto kong ipaunawa sa kanya na mahirap magdesisyon. Hindi na ako masaya, Blue. Nakokonsensya na ako kaya gusto ko sanang magsabi na tayo kay Azrael. Pero, baby, di ba, ito ang gusto mong mangyari noon? Nagmamakaawa ka pa nga na piliin kita, huwag lang akong magpakasal sa ama mo. Bakit ngayong gusto na kitang mahalin at makasama ka, bakit parang ayaw? Muna? Tell me, Blue, mahal mo ba talaga ako o gusto mo lang ng ganitong relasyon dahil exciting? Lumuluhang pahayag ni Alessandria, ramdam ko ang pait sa bawat salitang binibitiwan niya. No. 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 Don't think like that, Alessandria. Bakit niya naisip ang ganito? Na ano? Gusto ko lang ng thrill sa buhay at itong pagiging kabit ang naisip ko. Pak! Walang matinong tao na makakaisip ng ganitong klaseng thrill sa buhay. Mahal na mahal ko siya, kaya nagawa kong alukin siya na maging kabit ako kahit ayaw niya. Anong gusto mong isipin ko? Hindi mo ba kayang mamili sa amin ng ama mo? Mas matimbang ba siya sa puso mo kaysa sa amin ng mga anak mo? Bebe, hindi naman. Mukhang nahihirapan kang magdesisyon, Blue. Sige, tutulungan kita. Mamili ka, maghihiwalay tayo o magsasabi kay Azrael. Liwan kita oras na pinili mong itago ang relasyon natin sa kanya. Mananatiling asawa ako ni Azrael at kikilalanin siyang ama ng mga anak ko at tapos na ang lahat tungkol sa atin. No way! Bigyan mo ako ng 1 linggo para mag-isip, babe.
Titimbangin ko muna ang mga desisyon na gagawin ko bago ako gumawa ng hakbang, ito ang sagot ko kay Alessandria. Safe ang sagot na. To dahil hindi ako makapag-isip ng tama ngayon. Sana maintindihan niya ang nais ko. Alam niya kung gaano kahirap magdesisyon, lalo na at parehong mahalaga sila sa buhay ko. Asahan ko ang gagawin mong hakbang pagkalipas ng 1 linggo. Sana makapagdesisyon ka ng tama, Blue. Sana piliin mo kami ng mga anak mo. Sang-araw na lang ang natitira sa palugit ni Alessandria sa akin. Nakapagdesisyon naman na ako kahapon pa. Pipiliin ko siya kaysa kay Daddy dahil mahalaga sila sa akin ng mga anak ko. Mahal ko si Daddy pero mas mahal ko si Alessandria. Siguro naman maiintindihan niya ako kung bakit nagawa kong mahulog sa asawa niya. I am madly in love with his wife. Sa sobrang pagmamahal na nadarama ko para kay Alessandria, nagawa ko siyang traidurin habang nakatalikod siya. Tatanggapin ko ang lahat ng galit ni Daddy sa akin mamaya kapag nagkaharap kami. Kung gusto niya akong bugbugin, sige lang. Titiisin ko ang sakit hanggang sa humupa ang galit niya. Kung gusto niya akong itakwil, sige lang din, alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko kaya tatanggapin ko ang lahat ng walang reklamo. Pero ang hiling ko lang sana sa kanya, kapag humupa na ang kanyang galit, mapatawad niya kami ni Alessandria, kahit alam kong mahihirapan siyang ibigay ito sa amin. Baby. Tawag ko kay Alessandria nang lagpasan niya ako. Ilang araw ko na siyang napapansin na dumidistansya sa akin, at hindi na ako natutuwa sa ginagawa niya. I let her do that. Hinayaan ko siya dahil alam kong nasaktan ko siya nang hindi kaagad ako nakapagdesisyon sa sinabi niya. Nag-alangan lang talaga ako that time dahil pabigla-bigla siyang magtatanong ng ganoon. Hindi ako ready na magsabi kay Daddy lalo na at nakikita kong matamlay siya lately. 1 linggo lang naman ang hiningi ko sa kanya. Hindi ba siya makapaghintay na makapagdesisyon ako? Tinitimbang ko lang naman ang mga sitwasyon at humahanap ako ng buwelo para magsabi sa Daddy ko. Huwag mo muna akong kausapin, Azul Rehan. Saka mo na ako kausapin kapag nakapagdesisyon ka na mamaya. Asik niya sa akin. Nagmamadali siyang iniwan ako, ngunit hinabol ko naman siya at niyakap ng mahigpit. I made up in my mind, baby. Nakapagdesisyon na ako at alam kong matutuwa ka sa sasabihin ko, masuyo kong sabi kay Alessandria habang nakalubog ang mukha ko sa lig niya. Talaga? Nakapagdesisyon ka na? Ye. Umalis ako sa pagkakayakap kay Alessandria. Nakangiti ako habang nakatunghay sa kanya. Hinaplos ko ang mukha niya at masuyo siyang hinalikan sa kanyang labi. Pero natigil ang halik na yon nang makita ko si Daddy sa kaliwa ko at nakatingin sa amin. Kaagad kong pinutol ang halikan namin ni Alessandria habang matinding tinatambol ang puso ko. Hindi ko mabasa ang ekspresyon ng mukha ni Daddy dahil hindi ako makatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Huling-huli niya kami sa akto at parang nablangko ang utak ko sa dapat kong gawin. Napalunok ako nang makita ko siyang umiti sa akin, hindi ko alam kung para saan yon ngunit parang kinabahan. Ako. Dad. Gusto ko sanang isigaw nang makita ko siyang naglakad paalis, ngunit hindi ko magawang magsalita o gumalaw man lang dahil natuod ako sa aking kinatatayuan. Gusto ko siyang habulin at aminin na sa kanya ang lahat ng tungkol sa amin ni Alessandria, ngunit para akong sinaniban ng konsensya nang maisip kong hindi ko siya kayang harapin pagkatapos niya kaming mahuli ni Alessandria na magkayakap at naghahalikan. Ang pinagtataka ko lang bakit hindi niya kami sinugod. Bakit hindi niya kami tinanong kung ano nang nangyayari, kung bakit kami nasa ganitong posisyon. Tama kaya si Alessandria na may alam na si Daddy sa relasyon namin, ngunit nananahimik lang ito at naghihintay din ng tamang tiempo para mabuko niya kami. Blue, bakit? Tanong ni Alessandria nang mapansin ang pananahimik ko. O wala, babe. Huwag mo na lang akong pansinin, may naisip lang ako I won't tell her about what I saw. Ako ang mag-isang kukumpronta kay Daddy dahil ayaw kong saktan niya si Alessandria. I know he's just waiting for me to talk to him before he's making his move. Kakausapin ko talaga siya dahil kailangan ko nang aminin sa kanya lahat. Okay. Pero magsasabi ka na ba talaga sa Daddy mo ng tungkol sa atin? Yes, baby. Ayaw kong mawala kayo ng mga anak ko sa akin. I know Dad would understand our relationship. Sana hindi na sa umabot sa kung saan ang gagawin kong pagtatapat. Madali na lang sa akin na gawin ito, nakita niya kami kanina at ayaw ko nang itanggi ang mga nakita niya. Thank you, Blue. No need to thank me, babe.
Mahal kita, mas mahalaga kayo sa akin ng mga anak ko. Mahal na mahal din kita, Blue. Muli kaming nagyakapan ni Alessandria. Bahala na mamaya, nakahanda naman na ako. Nakahanda na kami sa mga mangyayari. Nasa ganoong kaming posisyon ni Alessandria nang humahangos na palapit sa amin ang katulong habang natataranta. Bakit, Manang, kaagad kong usisa? Umalis ako sa pagkakayakap kay Alessandria at nilapitan ang matanda. Si Alessandria ay sumunod din sa akin habang nasa mukha rin niya ang gulat. Azul! Ani ni Manang na tila nahihirapang magsalita. Kita ko ang matinding takot sa mukha niya at parang hindi ko magugustuhan ang kanyang sasabihin. Ano po yon, Manang? Tell me, bakit po kayo takot na takot? Masuyo kong tanong kay Manang kahit kinakabahan na ako. Hinawakan ko siya sa kanyang balikat at pilit ko siyang sinasabihan na kumalma. Kalma lang po kayo, Manang. Hindi niyo masasabin sa aking ang problema kung pairalin niyo ang inyong pagkataranta. Huminga pa muna ng malalim ang mayordoma bago ito naiiyak na nagsalita. Ang daddy mo eh. Nanlaki ang mga mata ko. What about na dad? Kinakabahan na tanong ko. Pakal, may nangyari ba sa kanyang masama? Dahil ba ito sa nakita niya? Shot! Bakit hindi ko naisip na baka may sakit siya sa puso at dinibdib niya ang nakita niya? Baka mapahamak siya at alam kong hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ito ang mga consequences na hindi ko naisip noong mahalin ko ang asawa niya at inagaw ang pagmamahal na dapat ay sa kanya. Dapat talaga 10 beses akong nag-isip. Hindi yung mapapahamak pa siya dahil sa sakim kong pagmamahal. Mapipigilan ko ba naman ang puso ay zero? Hindi ko ginusto na ma-in love sa asawa ng daddy ko. Pero kusang tumibok ang puso ko sa kanya at napakahirap nitong pigilan. Anong isero ang nangyari kay Daddy, Manang? Hindi ko na napigilan ang magtaas ng aking boses. Hindi pa niya ako diretsuhin para malaman ko kung bakit siya humahangos na umakyat dito. Sinugod sa ospital ang daddy mo dahil namimilipit sa sakit ng tiyan. Pak! Bakit ngayon niyo lang sinabi? Galit na sigaw ko. Napayo ko naman ang katulong at humingi ng tawad. Kikakatawag lang ng bodyguard niya, Azul. Tinatawagan ka raw sa cellphone mo pero hindi ka sumasagot. Naihilamos ko ang kamay ko sa mukha ko. Iba kasi ang ginagawa ko kaya hindi ko namalayan ang tawag. Habang nasa daan sila patungo sa trabaho niya, bigla na lang namilipit sa sakit ng tiyan ang ama habang sumisigaw daw. Shot! Saang ospital po siya dinala? Sa ospital ng kaibigan mo raw na si Justin. Tiningnan ko si Alessandria na nakahawak sa braso ko. Malungkot na tumingin siya sa akin habang bumabagsak ang luha sa kanyang mga mata. Pipuntahan natin si Azrael, Blue. Kailangan niya tayo ngayon. Yes, baby. Don't see Ray, hindi pababayaan ni Justin ang daddy ko. Natagpuan namin ang mga sarili namin ni Alessandria sa ospital ni na Justin. Nasa emergency room si daddy at kasalukuyang chine check ng doktor. Wala kaming magawa ni Alessandria kundi maghintay sa labas ng silid dahil wala pang doktor ang lumalabas mula sa kwartong pinagdalhan sa daddy ko. Bakit kaya namilipit siya sa sakit ng tiyan? Ano ng sakit niya at kailangan pa siyang dalhin dito sa emergency room kung simpleng pananakit lang ng tiyana ang nadarama niya? Naramdaman ko ang pagyakap ni Alessandria sa baywang ko. Nilingon ko naman siya at binigyan ko siya ng isang tipid na ngiti. Blue, hindi yata magandang timing ito para magsabi ka sa ama mo. Bumuntong hininga ako ng malalim habang siya naman ay humilig sa balikat ko. Na, Bobby, pasensya ka na, nangyari naman to my be. This is not the right time to tell him, B. Hinaplos ko ang mukha ni Alessandria. Huwag muna tayong magsabi. Makakapaghintay pa naman ako. Kinabig ko siya palapit sa katawan ko. Kung alam lang niya na nakita kami ni Daddy na magkayakap habang naghahalikan. Hindi na namin kailangan magsabi dahil kitang-kita niya ang lahat. Komprontasyon na lang ang hihintayin ko para kumpirmahin ang relasyon namin ni Alessandria. Naghintay kami ng halos 1 oras sa labas ng emergency room, palakad-lakad ako habang si Alessandria ay nakayuko lang at tila nananalangin. Kaagad na lumingon ako sa pintuan ng emergency room nang marinig kong bumukas ito. Kaagad kong nakita si Justin na nagtatanggal ng mask at gloves habang may sinasabi sa nurse na sumusunod sa hakbang niya. Perry. Agaw ko sa atensyon ni Justin. Kaagad siyang lumingon sa akin at humakbang palapit sa akin. Habang malungkot na nakangiti. Blue, we need to talk. About what, Per?
Tungkol ba sa lagay ng daddy ko? What happened to him? Ayos lang ba siya? Hindi magkandatutong tanong ko. Iyong kaba ko kanina ay trumiple. Tingin ko bad news ang sasabihin niya sa akin. Alam mo ba na may cancer siya sa kolon? Ano? Nalalaki ang mga matang tanong ko kaagad kong nilingon ang kinaroroonan ni Alessandria. Nakayuko pa rin siya at mukhang hindi niya narinig ang pinag-uusapan namin ng kaibigan ko. Hindi mo ba to alam? No, halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Pak! He's dying, Blue. He has a stage 3 cancer of the colon. 2 taon na lang ang nalalabi sa buhay niya rito sa mundo. Mas lalo akong nanlumo sa aking narinig. No. Hindi pwede, naiyak kong sabi kay Justin. Mabilis na bumuhos ang luha sa aking mga mata habang tila nauupos na kandilang bumagsak ang katawan ko sa sahig. Hindi ko matanggap. Bakit hindi siya nagsabi? Akala ko hindi kami pipiliin ni Blue against sa daddy niya. But he chose me and our child ran over his father. Masaya ako na pinili niya kami, napatunayan lang niya na mahal niya ako at hindi lang libog ng katawan ang kailangan niya sa akin. Ilang beses akong nagduda sa pagmamahal niya sa akin. But he proved that he loves me and no one can stop him from loving me, even his father. Nakakalungkot lang na dumating ang ganito kalaking problema sa amin. Kung kailan masaya na kami, kung kailan handa na kami, saka naman namin nalaman na may sakit ang daddy niya. Napurnada tuloy ang pag-amin niya ng relasyon naming dalawa. Ang ganda ng timing, pakiramdam ko tuloy tutol ang langit para sa aming relasyon. Kasalanan niya naman ang makiapid at hindi birong parusa ang dapat naming makamit. Pero bakit si Azrael pa ang tila pinaparusahan ng langit? Bakit napunta pa sa kanya ang karma na dapat ay sa amin ni Blue napunta? Hindi pa ba siya gumigising, Blue? Tanong ko kay Blue nang makita ko siyang nakaupo sa gilid ng ama niya at hawak niya ang kamay nitong walang dextrose. Nakapasok ako ng silid ni Azrael na hindi niya napapansin. Mukhang masyadong malalim ang kanyang iniisip kaya nagulat siya nang bigla akong magsalita sa tabi niya. Is he feeling guilty right now? Ito ang nakikita ko sa kanya habang nakatingin siya sa kanyang ama na walang malay at mabagal ang paghinga na nakahimlay sa kama. Ako rin naman, nagigilty ako. May sakit pala siyang tinatago at pakiramdam ko ang laki ng pagkukulang ko sa kanya dahil wala akong napansin. Hindi pa, babe. He sighed and gave his whole attention to me. Hinila rin niya ang isang upuan at tinapik ito para maupo ako roon. Ganon ba, malungkot na sabi ko. Malalim din akong bumuntong hininga dahil wala pa palang good news para sa daddy niya. Akala ko gigising na siya pagkaraan ng isang araw. Hanggang ngayon walo pa rin si Azrael at pangawalang araw na niya ito. Maghintay lang daw tayo na gumising si daddy, sabi ni Justin. Pinatulog talaga nila si daddy para hindi ito sumigaw at mamilipit sa sakit ng kayang tiyan. Ang tagal na niyang tulog, Blue. Baka mas lalong sumakit ang tiyan niya paggising niya dahil hindi sapat ang pagkain na pinapasok nila sa tiyan para may gilingin ito, wika ko na sobrang nag-aalala. Magtiwala tayo sa mga doktor ni Justin dito. Bebe. Mahuhusay sila at alam kong alam nila ang kanilang ginagawa, pagbibigay naman ng assurance ni Blue sa akin. Sa bagay tama ka riyan, Blue. Alam kong alam ng mga doktor ang makakabuti sa ama mo. Nakahinga ako ng kaunti sa sinabi niya. Pababayaan ba naman nila ang ama ni Blue? Kaibigan niya ang anak ng may-ari ng ospital na to, alam kong kaya nilang pagalingin si Azrael sa sakit nito. Hindi man sinasabi sa akin ni Blue kung ano ang tunay na sakit ng ama niya, iginagalang ko ang pasya niya, kahit mas may karapatan akong malaman ito kaysa sa kanya. Ako ang asawa at may karapatan ako na alamin kung ano ang nangyayari sa aking asawa. Sorry, babe saka na tayo magsabi kay daddy kapag nasa maayos na siyang kalagayan. Sa ngayon, do your responsibility with him. Didistansya muna ako kahit masakit sa akin, garalgal ang boses na sabi ni Blue. Dama ko iyong sakit sa boses niya. Hindi siya makatingin sa akin at tila nagpipigil siya ng luha. Bakit ganoon? May malalang sakit ba si Azrael para magsabi siya ng ganito? Nabaghan ang puso ko nang makita kong umiyak si Blue. Iyong iyak niya na hikbilang sa una ay naging hagulgol na. Damang-dama ko iyong pait at sakit sa bawat pagtangis niya. Hindi ko tuloy mapigilan na. Huwag ding umiyak. I wanted to comfort him but he was afraid to hold him.
Parang bigla na nag-alangan akong hawakan siya pagkatapos ng sinabi niya na didistansya muna siya. Ayaw ko, Bloody. Gusto ko sanang isatinig ngunit hindi ko ito ma-voice out. Siya na ang mahal ko at hindi si Azrael. Isipin ko palang naiiwasan ako ni Blue ay para na akong pinapatay. Hindi ba pwedeng hindi kami mag-iwasan? Hindi na ako sanay na wala siya sa aking tabi. Masakit ito para sa akin lalo na at kailangan ko siya sa aking tabi habang naglilihi ako. Sorry for that, Alessandria. I got carried away at nawala sa isip ko na katabi kita at nakikita mo ang kahinaan ko, wika niya habang sumisinghot at pinupunasan ang kanyang mga luha. Nakatitig lang ako sa kanya habang tahimik na lumuluha. Gusto kong yakapin siya at punasan ang mga luha niya, ngunit wala akong lakas para lapitan siya. Hindi naman kahinaan yan, Blue. Naglakas loob ako na magsalita. Napatitig naman siya sa akin nang makitang lumuluha rin ako. Minsan kailangan natin talagang umiyak para mailabas ang lahat ng sama ng loob natin. Ang pag-iyak ang nagpapagaan ng mga bigat na nasa dibdib natin. Kaya huwag mong sabihin na kahinaan. Mo yan. Lahat ng tao umiiyak sa kagalakan man, kalungkutan o galit. Hindi ka ba to para hindi ka makaramdam ng ganyan, kaya huwag kang mahiya na umiyak sa harapan ko. Sa sinabi kong ito ay muling napahikbi si Blue. Hinigit niya ako palapit sa kanyang katawan, niyakap niya ako at umiyak siya ng umiyak sa aking dibdib. Iyong iyak niya ay tila sa isang bata na ang hirap patahanin. Ang ginawa ko naman ay inalo ko siya at sinabi ko na lahat ay magiging maayos, magtiwala lang siya sa aming Panginoon. Mukhang nakinig naman siya sa akin dahil tumigil siya sa paghikbi, ngunit nanatili siyang nakayakap sa akin at nakabaon ang kanyang mukha sa aking dibdib. Hinaplos ko ang buhok niya habang ang isang palad ko ay patuloy pa rin sa paghaplos sa kanyang likod. Mukhang kumalma naman siya, ngunit ramdam ko pa rin ang bahagyang pagyugyog ng kanyang mga balikat na halatang umiiyak pa rin. Ano kayang sakit ni Azrael at parang masamang-masama ang loob niya? Grabe ba ito kaya hindi niya matanggap na may sakit ang kanyang ama? I wanted to know his condition. Pero ayaw kong magtanong, gusto ko na siya mismo ang magsabi sa akin. Nang humupa na ang aming mga damdamin ay pareho kaming natulala sa kawalan. Siya na nakatingin sa kanyang ama at ako naman ay nakatingin sa kanya. Iniisip ko kung ano kaya ang kanyang iniisip. Gusto kong sabihin na hindi ako pumapayag sa gusto niyang mangyari. Ngayon pa na sobrang mahal na mahal ko siya, hindi ko kayang mag-iwasan kami. Nasanay na ako na lagi sa kanyang tabi. Hindi ko alam kung makakapag-adjust agad ako, hindi ko alam kung kaya ko pa bang ilapit ang loob ko kay Azrael at gampanan ko ang responsibilidad ko sa kanya bilang asawa. Si Blue ang may gusto nito noon, bakit ngayon, tinataboy niya muli ako sa kanyang ama? Gusto kong malaman ang kondisyon ni Azrael, bago ako pumayag sa gusto niyang mangyari. Alessandria D. Oh, walang sigla na sabi ko. Bakit hindi bebe? Bakit panay Alessandria na lang? About what told you a while ago. Alin doon, kinakabahan kong tanong. Liyong pagdistansya natin sa isa't isa. Aayaw ko, Blue. Naiiyak ko nang sabi. I saw him shut his eyes. Kita ko ang paghihirap sa kanyang mga mata. Alam ko nahihirapan din siya, pero mas itong nararamdaman ko. Ayaw ko rin naman but we have to do this. Medyo mariin niyang sabi. Napamaang ako sa kanya at gulat na gulat sa bahagya niyang galit. Napaatras ko palayo sa kanya at mabilis na namalisbis ang luha sa aking mga mata. Aayaw ko nga. Bakit ba pinipilit mo iyang gusto mo? Dahil ito ang dapat mahal na mahal kita, Alessandria. Pero hindi ko kayang maging masaya tayo na ganito ang sitwasyon ni Daddy. Unawain mo naman ako, pakiusap lang. Ikaw dapat ang unang nakakaintindi sa sitwasyon ko ngayon. Natigil ako sa pag-iyak. He has a point. Tama siya. Kailangan niya naming iwasan muna ang isa't isa. Nakaka-guilty rin naman na naglalampungan kami habang ang ama niya ay nasa hindi maayos na kondisyon. Nagpa siya akong umuwi ng mansyon nang sabihan ako ni Blue na kailangan ko nang umuwi para makapagpahinga. Iniisip niya ang twin baby namin na nasa sinapupunan ko dahil baka ma-stress lang ako rito sa ospital at madamay pa ang mga anak namin. Pero hindi niya alam na stress na ako sa sinabi niya kanina na kailangan muna naming dumistansya sa isa't isa. Ayaw ko man, wala naman akong magagawa.
Malungkot na nahiga ako sa kama ni Blue. Dito pa rin ako dinala ng katawan ko para matulog. Hinigit ko ang unan niya at niyakap ito ng mahigpit. I cried so hard, but stopped immediately when felt a throbbing pain in my stomach. Naalala ko ang paalala ng doktor. Bawal akong ma-stress, kaya naman nakabuo ako ng pasya. Kung ito ang gusto niyang mangyari, sige didistansya muna ako. Nakapagpasya na ako. Uwi muna ako sa amin. Malulungkot lang ako kapag narito ako. Tutal, nasa ospital pa naman si Azrael, uuwi na lang muna ako para magkaroon ng peace of mind kahit saglit. Hindi umuwi si Blue rito sa mansion, pati kahit man lang kumustahin man lang sana ako sa cellphone ay hindi niya magawa. May kinuha siyang 2 tagapagbantay na nurse roon sa ospital, pero nanatili pa rin siya sa ospital para bantayan ang kanyang ama. Nakaka-disappoint, pero ano ang magagawa ko kung talagang nag-uumpisa na siyang dumistansya sa akin? Naiintindihan ko siya, ama niya iyon, dapat bantayan niya talaga. Dapat naroon lang siya sa tabi ni Azrael para makita ang lagay nito. Dapat ako nga talaga ang naroon dahil ako ang asawa ni Azrael. Ngunit dahil sa buntis ako sinabi ni Blue na mas mabuti sa akin ang magpahinga at huwag dapat ma-stress sa mga nangyayari sa amin. Kahit wala naman ako roon, stress pa rin ako rito sa bahay dahil hindi man lang siya nag-abala na kumustahin ako. Isa pa, nasasaktan ako sa desisyon ni Blue. Sobrang sakit sa akin ang desisyon niya. Ayaw ko pero ano ang magagawa ko kung naipit sa pagitan namin? Ang kanyang ama. He loves me and cares for me but he loves and cares also for his father. Bumangon ako at nagpa siyang pumunta sa kwarto namin ni Azrael. Swerte na walang tao sa hallway kaya walang nakakita na galing ako sa kwarto ni Blue. Gusto ko lang ng peace of mind para makatulog. Yung kwarto niya talaga ang nagpapagaan ng aking pakiramdam kaya roon ako natulog. Sinariwa ko ang mga paglalambing niya, pag-aalaga sa akin, pag-aalala pero mukhang hindi ko na mararanasan muli ang mga ito dahil gusto niyang mag-iwasan muna kami for the sake of his father. Nilabas ko ang backpack na nasa ilalim ng closet namin ni Azrael nang makapasok na ako sa kwarto namin. Kaagad akong naglagay ng mga damit dito na tingin ko ay magagamit ko ng ilang araw. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatili sa amin pero mas mabuti na muna siguro ang 2 o 3 linggo na pananatili ko roon. Malulungkot lang ako rito sa bahay dahil mukhang matatagalan pa si Azrael sa ospital. Alam ko naman na hindi siya iiwan ni Blue roon para asikasuhin lang ako. Hindi man sabihin sa akin ni Blue ang tunay na lagay ng kanyang ama. Nakikita ko naman na may malubha itong karamdaman. Kung simpleng sakit lang ito ng tiyan, bakit kailangan siyang patulugin para hindi nito maramdaman ang sakit? Mas importante sa kanya ngayon ang kalagayan ng kanyang ama, naiintindihan ko to, kaya lang, sana naman maisip din naman niya ang kalagayan ko. Nasasaktan ako ng sobra-sobra, gusto kong umiyak, ngunit nagpipigil lang ako dahil inisip ko rin ang mga anak namin na nasa sinapupunan ko. Kailangan kong magpakatatag, pagsubok lang ito na amin ding malalampasan. Nang maayos ko na ang lahat ng dadalhin ko sa amin, ay saka naman ako nagbihis para makagayak na ako paalis. Ayaw ko na talagang manatili rito dahil sobrang nalulungkot ako. Manang, tawag ko sa mayordoma na nakita ko na abala sa pagpapalit ng kurtina. Kasama nito ang 2 pang katulong na pinagtutulungan na ikabit ang kurtina na tangan nila. Ano yon, Alessandria? Magiliw naman na sagot ng mayordoma. Bumaba ito sa pagkakapatong sa upuan at mabilis na nilapitan ako. Papasuyo lang po sana ako na pakitawag ang isa sa bodyguard ni Blue para buhatin ang bag ko na nasa kwarto namin ni Azrael. Ay bakit, gulat na bulalas ng matanda. Napatingin tuloy sa amin ang 2 katulong na naglalagay ng kurtina dahil sa lakas ng boses ni Manang. Saan ka ba pupunta at mukhang nag-alsa balutan kayata, Alessandria? Alam ba ito ni Azul? Nag-aalala na tanong ni Manang, lumapit pa siya sa akin para siguro makapag-usap kami ng maayos. Wala po siyang alam, Manang, tatawag na lang ako mamaya sa kanya, baka tulog pa iyon dahil magdamag siyang nagbantay sa daddy niya. Sa bahay na po muna ako, alam naman niya kung saan iyon. Napahawak ako sa noo ko nang medyo sumakit ito. Gusto ko sana munang isikreto ang pag-alis ko, ngunit mukhang makakarating yata kaagad kay Blue. Pero ayos lang, wala naman siyang magagawa para pigilan ako. Kapag nagkarating na sa kanya to, alam. Kung hindi na niya ako darat nandito sa bahay dahil nakaalis na ako.
Dapat magpaalam ka muna kay Azul. Magagalit iyon kapag nalaman niya na hinayaan ka naming umalis, malungkot na saad ni Manang. Hinawakan ng kamay ko at malungkot na tumitig sa akin. Nga naman Ma'am Alessandria. Magagalit po ang asawa ninyo kapag hindi kayo nadatnan dito. Iba po kapag magalit si Sir, pati kami ay malilintikan, sabat naman ng isang katulong na marahil hindi na rin nakatiis na sumabat. Kumunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Paano magagalit si Azrael kung hanggang ngayon ay wala pa siyang malay? Mali yata siya ng dialogo, hindi ba nito alam na nasa malubhang kalagayan ngayon ang kanilang amo? Tatawagan ko po siya mamaya, ate. Kung pagagalitan man niya kayo, kargo ko na po kayo para hindi niya kayo pag-initan. Pinilit kong humiti ng matamis sa kanila kahit sa loob ko gusto ko na. Talagang makaalis para makahinga muna ako ng maluwag kahit papaano. Mas masasaktan talaga ako kapag nakikita ko si Blue na iiwasan ako. O siya, kung hindi ka namin mapipigilan talaga. Sige, tatawagin ko lang ang bodyguard ni Blue at papakuha natin ang mga gamit mo, sumusukong tura ng matanda. Ang katulong naman na sumabat kanina ay pinabalik na niya sa kanyang ginagawa. Hindi yata nagustuhan ni Manang ang pagsabat nito sa aming usapan. Maraming salamat po, Manang. Babalik din. Naman po ako, kukumustahin ko lang po ang mga magulang ko. Naku! Huwag kang magpasalamat sa akin. Alessandria. Ipanalangin mo na lang na hindi kami pagagalitan ni Azul dahil hinayaan ka naming umalis. Ba magalit iyon sinasabi ko sa iyo. Baka kapag nalaman niya susundan ka niya saan ka man pumunta. Napailing ako sa sinabi ng matanda. Posible iyon, pero magawa niya kayang iwan ang daddy niya para hanapin ako. Sa ngayon, si Azrael lang ang nakikita niyang importante sa kanya. Set aside muna kami ng mga anak niya, kung mahalaga kami, bakit hindi man lang niya ako tinawagan? Bakit hindi man lang siya umuwi? Para tingnan kung okay lang din ako. Hays alam ko masyado akong nega, malay ko naman kung hindi. Talaga to ang nararamdaman niya. Advance lang ako masyado para hindi na masakit ang bagsak sa akin. Ganito ako, uunahan ko na ng pag-o-overthink para magaan ko na lang tatanggapin. Mag-iingat ka sa biyahe, Alessandria. Tawagan mo si Azul para hindi siya mag-alala sa iyo. Bili ni Manang ng pasakay na ako sa van na maghahatid sa akin sa amin. Ito ang pinagamit ni Manang na. Oo po, Manang, sagot ko kahit wala naman akong balak na tawagan siya. Bahala siya. Basta ako gusto ko munang kumawala sa kalungkutan na nadarama ko. Pakiramdam ko karma talaga itong nangyayari sa amin ni Blue dahil sa bawal na relasyon namin, kami ngayon dalawa ay nahihirapan. Lumulan na ako papasok ng sasakyan. Kailangan na naming makaalis dahil alam kong any moment malalaman na ni Blue ang pag-alis ko. Ayaw kong pigilan niya ako dahil kailangan ko muna talagang lumayo sa kanya. Nakalabas kami ng mansyon na panay ang dalangin ko na walang sasakyan ni Blue na haharang sa sasakyan na aking sinasakyan. Alam kong magagalit siya sa gagawin ko pero wala na muna akong pakialama sa ngayon. All I'll need is some space, peace of mind na hindi ko makikita sa mansion. Nakahinga ako ng maluwag nang makalabas na kami sa barangay nila. Hindi pa siguro niya alam na nakaalis na ako kaya hanggang ngayon wala pang sasakyan na sumusunod sa amin. Pumikit ako para matulog, 5 oras pa ang biyahe papunta sa amin kaya need ko muna ang matulog. Pero hindi pa ako hinihila ng antok nang biglang magsalita ang bodyguard sa harapan na siyang nagdadrive ng van. Ma'am Alessandria, nakita ko po ang sasakyan ni Sir Azul na papunta ng mansion. Kaagad akong nakadama ng pagkataranta. Inakita po ba niya tayo, kuya? Umiling ang bodyguard, hindi yata, ma'am. Kung nakita niya tayo, haharangin niya kaagad tong van. Hay mabuti naman. Akala ko mapupurnada ang pag-alis ko. Sige, matutulog na muna ako, kuya. Okay, ma'am. Gisingin ko na lang po kayo kapag naroon na tayo sa inyo. CJ. Muli na sana akong pipikit ng marinig ko. Naman ang tawag sa aking cellphone. Kaagad ko itong dinampot at kaagad nabasa ko ang pangalan ni Blue. Tis! Bahala ka sa buhay mo. Kaagad kong i-off ang cellphone ko at basta na lang itong isinilid sa bag ko. Bahala siya kung susundan niya ako. Hindi naman ako magtatago, doon lang naman ako sa mga parents ko. Pero parang magandang ideya na taguan siya. Liyong halos mabaliw na siya kakahanap kung saan ako nagtago.
Lalo na buntis ako, iisipin niya na nakikiuso ako sa mga taguan ng anak. Kaya lang naisip ko, hindi sa ganitong timing. Masisiraan na siya ng ulo kapag pati ako ay inintindi niya. Masama ang lagay ng daddy niya at dapat unawain ko iyon. Pak! Out of coverage area pa rin. Binalibag ko ang cellphone ko sa carpeted na sahig dahil sa matinding inis. Ilang beses ko nang tinatawagan si Alessandria, ngunit out of coverage area pa rin ang cellphone niya hanggang ngayon. Balak ko siyang sundan sa kanila dahil sabi ng mayordoma ay roon daw siya pupunta. Pero hindi ko naman magawang iwan si Daddy lalo na at mahinang-mahina pa siya. Susundan ko sana siya noong isang araw pa na umalis siya. Pinigilan lang ako ni Manang dahil sabi niya kailangan muna ni Alessandria na umalis para hindi ito masyadong mag-alala at mag-isip sa kalagayan ni Daddy. Pero ang totoo talaga, ako ang dahilan kung bakit siya umalis. Naiintindihan ko naman siya, alam ko nasaktan ko siya sa desisyon ko. Hindi ko rin naman yon ginusto, konting oras lang naman hinihingi ko. Kapag maayos na si Daddy saka namin sasabihin, akala ko naintindihan niya ako, yon pala hindi. Sa totoo lang ang tindi ng galit ko nang malaman kong umalis siya kay Manang. Lahat ng sangkot na hinayaan siyang umalis ay pinagbuntunan ko ng galit. Wala akong pakialam kung magtaka man sila kung bakit galit na galit ako na umalis si Alessandria. Nagwala ako at marami akong binasad, kung hindi pa ako pinigilan ni Manang ay masasaktan ko ang 2 bodyguard na naghatid sa kanya sa kanila. Galit na galit ako that time kaya hindi ako nakapagpigil, ang ganda ng timing niya. Alam niyang hindi ako makakasunod agad dahil kailangan ako ni Daddy sa ospital. Sabi ko didistansya lang kami sa isa't isa habang di pa okay si Daddy. Hindi naman distansya na kailangan niyang umalis. Sobrang layong distansya naman ang ginawa niya at hindi ko tuloy mapigilan ang maghinanakit sa kanya. Hindi niya ako naintindihan, alam ko moody siya dahil buntis siya. Mahirap paliwanagan ang mga buntis kaya ako na lang ang nag-adjust kahit nasasaktan ako. Saglit na panahon lang ang hinihingi ko sa kanya pero bakit hindi niya maibigay? Hinihintay ko lang na maging okay si Daddy bago namin aminin sa kanya ang lahat pero mukhang hindi niya nagustuhan ang desisyon ko at iniwan na lang ako. Damn! Tinadyakan ko ang monoblock chair sa inis ko. Gusto kong manakit o kaya ay magwala pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Miss na miss ko na siya kahit 5 araw pa lang ang nakaraan nang umalis siya. Pakiramdam ko, 5 taon na sa tagal dahil sobra akong nangungulila sa kanya. Aazul tumawag si Air Justin, ani ni Manang na nag-aalangan na lapitan ako. Nakita kasi niya ang sirang monoblock chair na nagkalat sa gilid. Wasak iyon at nagkalat ang piraso nito kung saan-saan. Bakit daw po, Manang, tanong ko habang pinapakalma ang damdamin ko. Pinulot ko ang cellphone ko at napangiwi ako nang makitang basag ito. Gumagana pa naman pero basag na ang screen. Hinahanap ka raw ng daddy mo at si Alessandria, sabi muli ni Manang na nasa boses pa rin ang pag-aalala. Hindi ko napigilan na magmura. Nahintatakutan tuloy na umatras si Manang habang nakahawak siya sa kanyang dibdib. Naawa naman ako. Kaya sinubukan kong kumalma ulit kahit tinutubuan na naman ako ng galit sa dibdib ko. Paano na po ito ngayon? Wala si Alessandria at magtataka na si Daddy dahil hindi pa niya nakikita na dumalaw sa kanya si Alessandria, inis kong sabi. Gusto ko na namang sisihin ang matanda ngunit nakita ko sa mukha niya ang sobrang guilt sa ginawa nito. Sa totoo lang wala naman talaga siyang kasalanan sa nangyari. Si Alessandria talaga ang nagpumilit na umalis, nagagalit lang ako dahil hindi nila agad na itawag sa akin ang plano nito na umalis. Kung naitawag sana nila agad ay napigilan ko pa sana ang pag-alis niya. Ngayon, namumroblema ako kung paano ko siya kukontakin. Naka-off ang cellphone niya at mukhang ang laki ng galit sa akin. Pipasensya ka na, Azul. Paulit-ulit akong hihingi ng pasensya sa iyo dahil hinayaan kong umalis si Alessandria. Awang-awa lang kasi ako sa kanya at alam mo namang stress din yon sa daddy mo. Sana maunawaan mo yan lalo na at buntis siya. Marahas akong nagpakawala ng hininga habang hinahagod ang aking buhok. Alam ko, Manang. Hindi ko po kayo sinisi kung bakit umalis siya. Desisyon niya yon, ang iniisip ko lang naman si Daddy. Paano ko ipapaliwanag na wala ang asawa niya at umuwi sa kanila? Hindi nakaimik si Manang, kumibot lang ang bibig niya ngunit hindi naman itinuloy ang kanyang sinasabi. Maaari mo namang sabihin sa daddy mo ang totoo, alam ko maiintindihan ka naman niya. Na ano?
Na umalis ang asawa niya dahil ayaw niya sa desisyon ko na dumistansya muna kami sa isa't isa. Na iniwan niya ako dahil nasasaktan siya sa desisyon ko. Ano pong sasabihin ko, Manang? Blanko ang utak ko, hindi ako makapag-isip ng matino. Na umuwi muna siya para makaiwas sa stress. Hindi ko pwedeng sabihin yan, Manang. Asawa siya ni Daddy, dapat nasa tabi siya stress man siya o hindi. Kung ganoon, ano nang dahilan ni Alessandria para iwan ang asawa niya? Pinagdiinan pa talaga ni Manang ang salitang asawa, tila may iba siyang nais ipakahulugan doon lalo na at pailalim kung tingnan. Niya ako. Ako naman ngayon ang hindi nakaimik. Ano bang ikakatwiran ko sa sinabi ng mayordoma? Alam Mesero, Azul. Problema ninyo ang hindi niyo dapat problemahin. Buksan mo ang mga mata mo, makiramdam ka sa paligid. Kayo ang ata ang hindi nakakaalam ng totoo. Takang nilingon ko si Manang habang puzzled ako sa kanyang naging pahayag. Ano ba ang sinasabi niya? Ano ang tinutukoy niya? What are you talking about, Manang? Ngumiti lang si Manang ng tipid sa akin at sabay tapik sa aking balikat. Wala akong karapatan na magsabi sa iyo, Azul. Kung ano man ang plano niya. Hindi ako dapat makialam. Mas lalo akong nalito. Plano? Nino? Manang, huwag niyo akong gamitan ng mga ganyang salita. Direktahinan niyo ako dahil mahuhulog lang ako sa malalim na pag-isip. Umiling si Manang sa sinabi ko. Gaya nga ng sabi ko, Azul. Wala ako sa posisyon para magsabi sa iyo. Ang masasabi ko lang, huwag mo problemahin ang hindi naman dapat prinoproblema. Ingatan mo ang taong mahal mo, iyan lang ang mapapayo ko. Mas lalo akong napanganga sa sinabi ni Manang. Mas lalo akong naguluhan. Magtatanong na muli sana ako sa kanya nang biglang tumunog ang cellphone ko na hawak ko. Justin calling. Kaagad na nawala sa isip ko ang mga sinabi ni Manang. Natuon ang pansin ko sa cellphone ko kung saan tumatawag si Justin. Ginawa naman iyong dahilan ni Manang para makaiwas sa mga tanong ko, nagpaalam siya at saka mabilis na tumalilis. Pare, bungad na sabi ko. Blue, hindi ba sinabi sa iyo ni Manang na tumawag ako? Inip na sabi ni Justin. Sinabi niya, papunta na ako, pare. Isama mo si Alessandria, hinahanap siya ni Tito Azrael. Napamura naman ako nang maalala ko si Alessandria. Paano ko gagawin yon? Ang layo ng biyahe. Saka kinakabahan din ako na haharap kaming dalawa ni Alessandria kay Daddy. Naalala ko pa nang bago siya maaksidente ay nakita niya kaming magkayakap at naghahalikan. Parang hindi ko kayang humarap sa kanya na kasama ang asawa niya. Nagigilty ako dahil ang laki ng kasalanan ko kay Daddy. Di ko tuloy alam kung may lakas ako ng loob na magsabi sa kanya, lalo na at 2 taon na lang. Ang nalalabi sa kanyang buhay. Makakaya ko bang agawin sa kanya ng tuluyan ang taong nagpapasaya sa kanya? I don't know, hindi ko rin alam ang sagot dahil sa totoo lang, ipit na ipit ako sa sitwasyon ko lalo na at umalis si Alessandria na malungkot at galit sa akin. Sinabi ba ni Daddy kung bakit niya hinahanap si Alessandria? Hindi naman, pare, basta ang sabi niya, gusto lang niya kumustahin ang lagay ng mga apo niya sa tiyan ni Alessandria. Apo? Are you sure with your words, Per? Gulat na tanong ko. Len ang sabi ni Tito kanina, sabi ko nga baka nagkamali lang siya ng sabi kasi medyo. Naghahalusinate pa siya sa mga gamot na tinurok sa kanya. Alright, pupunta na ako riyan. Hindi ko kasama si Alessandria, umuwi siya sa kanila. Sabihin mo na lang ng maayos, pare. Huwag mo masyadong stress-in si Tito. CJ. Kaagad na akong nag-drive patungo sa ospital ni na Justin. Lakad-takbo ang ginawa ko makarating lang sa room ni Daddy. Good noon, Sir Azul, malambing na bati ng nurse na isa sa nagbabantay kay Daddy. Pa-cute na umiti siya sa akin sabay haplos sa braso ko. Kumusta si Daddy? Ayos lang ba siya? Tanong ko naman not minding what she is doing. Pilit kong nililingon ang kinaroroonan ni Daddy na natatakpan ng manipis na kortina. Hinahanap ka, sir. Pinapakain pala siya ni Nurse Jean ng kanyang merienda. Mabilis na nagsuot ako ng hospital gown at nagsuot ng mask pagkatapos ay dali-dali akong pumasok kung nasaan si Daddy at nakita ko nga siya na pinapakain ng nurse ng mansanas. Good noon, Sir Blue, maarting bati ng hers. Ngumiti lang ako sa kanya at sinabing iwan muna kami ni Daddy. How are you feeling, Dad? Tanong ko nang makalapit na ako. I'm fine, son. Where's Alessandria?
Nilingon pa ni Daddy ang likod ko at hinahanap ang babae. Nasa bahay, Dad. Nagpapahinga po, hindi ko na po siya sinama dahil baka ma-stress lang po siya. It's alright, son. Kumusta naman kayo? Ho? I saw everything that day, Azul. Nagkakamabutihan na ba kayo? Do you love her so much? Dad. Answer me, son. Dad, I'm sorry.